Jillian POV. After mangyari lahat ng yun, tinanggal ni Dad sa trabaho ang lalaki, at pinost sa social media ang TV footage na nakuha sa bahay namin. At ang alam ko ay naghiwalay na rin sila ng asawa niya, at nakuha ng babae ang full custody ng mga anak nila. As for Carlos, well, hindi na siya tinantanan nung haliparot na Maven na yon. Nandito kami ngayon sa stadium ng university, dahil may laban sila Carlos sa basketball against the other school. And syempre nandito si haliparot na halos pumutok na ang ugat sa leeg kaka-cheer kay Carlos. Sis, grabe naman si Kabit O. Supportive na kabit pang osar ni Reese na nasa tabi ko. Nandito din sila kasi kakampi ni Carlos ang mga jowa nila, at manunood din sila. Oo nga lampasan mo nga, saad ni Kala. Yeah, grabe, di ba siya nahihiya? Di pa nga nagsisimula yung game, sigaw na ng sigaw, sambit ni Kim at nagtawanan naman sila. Hoy Kabit, tigilan mo yang kakasigaw mo. Mamaya madala ka sa mental niyan. Di pa nagsisimula yung game, para kang baliw sigaw ng sigaw. Sigaw ni Reese at nagtawanan ang lahat ng tao doon. Nilingon ko siya at padabog siyang umupo habang nakanguso, ina mo di ka cute, para kang unggoy dyan. Pagtingin ko kung nasaan sila Carlos, ay nakatingin din sila sa amin, at natatawa na rin ang mga kasamahan niya maliban sa kanya, na blanko lang ang expression. I'm sure hindi niya gusto na pinahiya namin yung girlfriend niyang antipatika. Nagsimula na ang game kaya nagsisisigaw na naman ang babaeng ta. Natapos na rin ang laro at nanalo sila Carlos. Bumaba kaming apat papunta sa kanila, at lalapit sana ako kay Carlos nang biglang may tumulak sakin, kaya napahandusay ako sa sahig at siya na ang yamakap kay Carlos. Jillian, sigaw ng mga kaibigan ko, at tinulungan akong tumayo. Oh my gosh! Ang galing mo talaga baby! Tili niya habang niyayakap si Carlos. Kinagat ko ang ibaba kong labi, dahil ramdam kong puro mura na ang lalabas sa bibig ko. Hoy Jillian, saan ka pupunta? Sigaw ng mga kaibigan ko, pero hindi ko sila pinansin at lumabas na ng stadium. Habang naglalakad ako ay may nakita akong isang pamilyar na tao, na matagal ko nang hindi nakita. Seth, masayang sigaw ko at nilingon niya ako. Ngumiti siya at lumapit ako sa kanya. Grabe ka, ba't di ka na pumapasok? Tanong ko, bakit mismo ako? Tanong niya sabay wink sakin. Sira, di nga ba't di ka na pumapasok? Anong nangyari? Lilipat na kasi kami Ha, saan? At saka bakit? Sa States. Gusto kasi ng parents ko na ipagpatuloy ang negosyong naiwan sa kanila ni Lolo doon. Kaya kailangan naming lumipat. The reason I was absent, is because inaayos ko na ang mga papeles ko, para sa pag-transfer sa bagong school na papasukan ko, malungkot niyang saad. Oh, sayang naman. Di ba pwedeng tapusin mo dito yung kolehiyo mo, then sumunod ka na lang sa kanila? I already tried that, pero makulat sila dad Sabi nila mas maganda daw yung malapit ako sa kanila, para mapag-aralan ko ang pagmamanage ng negosyo, and when the day comes, kaya ko nang patakbuhin mag-isa ang mga negosyo namin. Oh alright. Kailan kayo aalis? The day after tomorrow. Are you free today? I want to spend time with you before I go. Of course. Ngayon ba? Kung pwede ka, then, let's go. Saad ko at hinela na siya papalabas ng school. I don't care if Carlos will see us together. The more important is I'm gonna spend some time with my friend. Pumunta kami sa amusement park, at sobrang saya namin habang nakasakay sa mga rides, naglaro ng mga games, kumain sa labas at kung ano pa. 8 PM na at nandito kami ngayon sa parke. Maganda pala dito paggabi na. May mga lanterns na nagsisilbing ilaw at tahimik ang lugar. Masarap mag-ikot-ikot dito paggabi. Umupo kami ni Seth sa damuhan at katabi nito ay ilog. Thanks for spending the day with me. I had a great time, biglang sambit ni Seth, habang nakatingin sa tanawin. You're welcome. I had a great time too. Sana hindi na lang ikaw aalis. Don't worry, I'll come back to steal you. Binulong niya yung huli kaya di ko narinig. Ano? Wala, sabi ko babalik ako. Kailan naman yun? Someday, saad niya at humiga sa damuhan, kaya humiga na rin ako. Habang nakatingin kami sa kalangitan, ay biglang nag-vibrate ang phone ko.
Kinuha ko ito sa sling bag ko, at binasa kung sino ang nag-text. Bumangon ka dyan at umuwi na kung ayaw mong mag-iskandalo ako dyan. Napaupo ako at tumingin-tingin sa paligid, pero wala naman siya at ang vibrate ulit ang phone ko. Wag mo na akong subukang hanapin, umuwi ka na. Ngayon na. Don't try me, Jillian. Seth, kailangan ko nang umuwi. Bakit? Hinahanap ka na ba ng asawa mo? Paano niya nalaman? Paano mo nalaman na may asawa na ako? Sinabi sakin ni Shai, saad niya at bumangon. Come on, I'll drive you home. Saad niya at inilahad ang kamay niya. Ha, wag na, magko-commute na lang ako. Baliw ka ba? Gabi na, maraming masasamang loob ang nagkalat dyan. Halika na, saad niya at hinela ako patayo. Pumayag na lang ako at dumiretso kami sa kotse niya. Salamat sa paghatid sakin ha. Wala yun. Good night. Also, thank you again for spending time with me. You're welcome. So, see you soonest. Tanong ko at bahagya naman siyang natawa. Soonest, kumaway na ako at tinaas na niya ang bintana at umalis. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay madilim sa sala at tanging TV lang ang nagbibigay liwanag. Ba't ngayon ka lang? Bigla akong kinabahan nang magsalita siya. Nakita ko siya sa sofa nakaupo. May hawak na baso at may bote ng alak sa table sa harap niya. Traffic, saad ko at papaakyat na sana, nang bigla ulit siyang magsalita. Masarap bang makipaglandian sa kanya? Napatigil ako at nilingon siya. Nasa harapan ko na siya ngayon. Hindi ako nakipaglandian sa kanya. Sinamahan ko lang siyang lumabas, dahil aalis na sila ng bansa. Ikaw nga tong may kayakap ng babae sa harap ng asawa mo eh. Ano bang meron doon sa haliparot na babaeng yung nawala sakin? Napatigil ako sa pagsigaw nang bigla niya akong sinampal. Wala kang karapatan para tawagin siyang ganun. At mas wala kayong karapatan ng mga kaibigan mo na ipahiya siya sa harap ng maraming tao. Sigaw niya habang dinuduro ako. So, mas kinakampihan mo yung kabit mo kaysa sakin. Sigaw ko habang naiyak. Ang sakit. Oo, dahil mali ang ginawa niyo. Nakabawi na siya kanina. Tinulak niya ako ng sadya kanina sa harap din ng maraming tao. Di ba sapat yun? Siya nga napahiya dahil sigaw ng sigaw, pero ako napahiya dahil sumalpak ako sa sahig. Ano sa tingin mo ang mas malala dun ha? Sigaw ko at nakatanggap na naman ako ng sampal. Kanino ka natuto na sigaw-sigawan ako? Sa hinayupak na Seth ba nakuha mo yang ugaling yan? Huwag mo siyang idamay dito, dahil wala siyang kinalaman sa away natin. Sigaw ko at napatili ako nang ibato niya sa sahig ang baso na hawak niya kaya nabasag ito. Ano bang meron sa lalaking yun para hindi mo iwasan? Anong meron sa kanya na wala ako ha? Gusto mo sabihin ko sayo? Fine. Mabait siya, gentleman, hindi babaero at hindi ako sinasaktan, na kailanman hindi ko nakita sayo. Sana siya na lang ang ipinakasal sakin. Baka naging mas maganda pa ang buhay ko. Sigaw ko at iniwan siya doon. Malakas kong isinara ang pinto ng kwarto, at sumandal doon tsaka umupo sa sahig. Ipinatong ko ang ulo sa tuhod ko, at rinig na rinig ko siyang sumisigaw, habang binabasag ang mga gamit sa baba. It's been 5 months since I moved out of our house. We decided to annul. Hindi pa kami official na hiwalay, dahil ayaw niyang pumirma. 5 buwan na akong naghihintay para pirmahan niya ang annulment papers. I also moved out of the school, dahil mas mahihirapan lang ako mag-move on. Alam ng parents namin ang tungkol dito, at tinatanong nila kung ano ang dahilan. We just said that, it isn't working anymore. Sumunod din ako kay Seth sa States, at siya ang tumutulong sakin sa pagbabagang buhay dito. I'll just come back to the Philippines when he signs so we can settle our annulment. Don't get me wrong guys. I still love Carlos, pero nakakasakal na kasi siya eh. I just need time away from him. Si Seth nga pala, may gusto sakin. Tinanong niya ako kung pwede niya ba akong ligawan. Sabi ko hindi pa ako handa, pero sabi niya maghihintay daw siya. To be honest, I only love him as a friend. Wala nang hihigit dun. Gab POV. 5 buwan na ang lumipas simula nang umalis si Jillian ng bansa. After she left, everything aren't the same anymore. Hindi na pumapasok si Carlos ng school, at kung papasok man ay tulala lang siya,
at hindi nakikinig kahit kanino. Papunta kami ngayong tatlo sa bahay nila Carlos. He never abandoned their house, because he still believes that they will come back to each other. Pagkarating namin sa bahay niya as usual, makalat ang bahay, at nandun siya sa sofa umiinom na naman, habang nakatingin sa hawak niyang annulment papers na may pirma ni Jillian. Umupo kami sa tabi ni boss at ni isa sa amin ay walang umiimik. He never been the same. Carlos we used to know after Jillian left, and followed that Seth to the States. Boss, bulong ni Migs. Hindi mo naman pipirmahan yan diba? Nag-aalinlangan niyang tanong. Hindi ko alam. So, 50-50 tanong ni Jeff. If nakita kong masaya na siya kay Seth, I'll sign this, saad niya at binato ang mga papel sa table. Why don't you win her back? Suggest ko at bahagya naman siyang natawa. I can't. Sa sobrang sakit ng dinanas niya nung nasa poder ko siya. Do you think she will ever come back to me? Then try to change. Saad namin at tinignan niya kami. Alam kong mahal mo pa si Jillian, at ramdam kong mahal ka pa rin niya. Just try to change for her. To get her back. To be in each other's arms again, sambit ko. Carlos POV. Then try to change. Then try to change. Then try to change. Paulit-ulit kong naririnig sa utak ko ang sinabi nila Gab. Me. Try to change. How? Baby. Napalingon ako sa pinto at nandun siya. Ang kalat ng bahay natin baby. What have you been doing here? Tanong niya at niyakap ako. Agad ko siyang tinulak, kaya sumalampak siya sa sahig. Pwede ba Marvin? Get back from where you came from. Can't you understand that's war over? Sigaw ko. I told you Carlos. Kaya kong higitan ang pagmamahal na binigay sa'yo ng babaeng yun. Kaya kitang mahalin ng masigit pa sa pagmamahal ng iba. At hindi kita iiwan. Tulad ng ginawa niya. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Do you think that I will let you in my life? You are just one of my toys Marvin. Don't you ever forget your role in my life. Hanggang laruan lang kita. Hinding-hindi kita mamahalin tulad ng pagmamahal ko sa asawa ko. Siya lang ang nag-iisa kong mahal. Wala nang iba. After that, I left her there. Sumakay ako sa kotse ko at dumiretso sa bar, kung nasaan si Gab at nakita ko sila doon nag-iinyuman. Carlos, buti naman at lumabas ka na. Sigaw ni Gab. Umupo ako sa tabi nila, at binigyan nila akong baso ng alak. Help me, sabay-sabay silang napatigil sa pag-inom at tinignan ako. Help me get my wife back, saad ko at tinignan sila isa-isa. Walang hiwalayan. Sigaw nila at parang mga baliw na nagtatatalon. Please wait for me Jillian. I'll get you back baby. Jillian POV. Hey, are you done? Let's go. Paglabas ko ng apartment ko, at nakita ko siyang nakasandal sa pader, habang nakapamulsa. I remembered him again. You okay? Natauhan ako nang hawakan niya ako sa braso. Oo, halika na, tumungo siya, at kinuha ang bag ko, tsaka naglakad na kami paalis. Nakarating kami sa school, at magkaklase kami ni Seth at siya lang ang kaibigan ko dito. Jillian, baka mauna ka nang umuwi, kasi may practice pa kami saad niya. Pwede ba akong manood? Pwede naman, nakangiti niyang saad. Nakaupo ako ngayon dito sa court, habang pinapanood silang mag-practice. Flashback. Ano kaya mo nang maglaro? Tanong niya sakin. Medyo na, saad ko. Sige nga, shoot mo to dun sa ring, utos niya sabay bigay sakin ng bola. Humarap ako sa ring at binato ang bola, pero hindi ito na-shoot. Di mo pa pala kaya pang-asar niya. Iwan ko sa iyo pagmamagtol ko na mas lalo niyang ikinatawa. Kinuha niya ang bola at lumapit ulit sakin. O hawakan mo, saad niya at binigay sakin ang bola. Kinuha ko ito at pumunta siya sa likod ko. Straight ka ng tayo. Diretso lang ang tingin mo. Then, lakasan mo yung pagbato ng bola, utos niya habang ginaguide ang mga braso ko. Binato ko ang bola at na-shoot ito sa ring. Wow, para akong nanalo sa loto. Nang ma-shoot yun sa ring. Thank you, Carlos. Sigaw ko at niyakap siya. Welcome baby, malambing niyang sambit at hinalikan ako sa ulo habang yakap pa rin ako. End of flashback.
Excuse me miss. Why are you crying? Napaangat ako ng ulo nang may biglang nagsalita. Agad kong pinunasan ang luha ko at tinignan siya. I just remembered something. You have a problem. You can talk to me, saad niya at umupo sa tabi ko. No, I don't have any, but thanks for your concern. I'm Hillary by the way, pagpapakilala niya at naglahad ng kamay. I'm Jillian, saad ko at nakipagkamay. Are you a Filipino? Yes. Parehas pala tayo. Nagulat ako nang bigla siyang magtagalog pero napangiti na lang din ako. So, what are you doing here? Pinapanood ko yung practice nila Seth. Yung best player ng school group natin. Tanong niya at tumungo ako. Yes. Is he your boyfriend? Napatingin ako sa kanya at agad umiling. No, we're just friends. How about you? What are you doing here? I'm waiting for my brother, who is also a basketball player, then I saw you crying so I thought to accompany you. You okay now? Tanong niya. Yes, thank you, saad ko at ngumiti lang siya. Nandito ako ngayon sa cafeteria kasama si Hillary at si Seth. Habang masaya kaming kumakain ay may biglang tumapon na juice sa ulo ko. Oh no, I'm so sorry miss. Paghingi ng tawad ng isang matangkad na lalaki. Flashback. Habang kumakain ako kasama si Seth, ay may biglang nagbuhos sa ulo ko ng juice kasabay na tawanan ng mga tao sa cafeteria. What's your problem dude? Inis na tanong ni Seth at tumayo. Seth wag na, saad ko at tumayo tsaka pinaupo ulit siya. Nilingon ko si Seth at nakangisi siya habang hawak ang bote ng juice. Pupunta lang ako sa restroom, pagpapaalam ko at agad tumakbo palabas ng school. End of flashback. Oh my gosh. Jillian, are you okay? Tanong nila Hillary. Yeah, I'm okay, saad ko at tumayo. Miss, I'm so sorry, saad ng lalaki. It's okay, it's an accident. Excuse me, paalam ko at tumakbo. Pagkarating ko sa CR ay doon na bumuhos ang luha ko. Carlos, why it's so hard to forget you? Sigaw ko sa salamin. Who is Carlos? Biglang tanong ni Hillary. He's no one, saad ko at pinunasan ang luha ko. Come on, you can tell me. I'm your friend. Your secrets are safe with me, should I tell her? He is my ex-boyfriend. Tanong niya. Husband, saad ko at nanlaki ang mga mata niya. You're married, she calmly asked. Yes. And you're divorced? Not officially. He's still not signing the papers. That means, he still loves you. No, I don't think so. He has a new girl, so, he's a cheater. Probably. I don't know. Do you still love him? Napatigil ako at tiningnan siya diretso sa mata. I do. I don't know. It's probably so hard for you. Saad niya at tinapik ako. You know, malalagpasan mo rin yan. Magtiwala ka lang and follow your heart, saad niya sabay turo sa dibdib ko, follow my heart. Carlos POV. Busy sa pag-aaral boss ah. Napaangat ako ng ulo nang may biglang nagsalita. May lead na kayo. Wala pa rin boss. Di pa namin alam kung saan yung exact location niya, napabuntong hininga na lang ako at binalik ang tingin sa libro. I miss studying with her, flashback. Carlos, dali na. Samahan mo ako sa library. Pag-aayaya ni Jillian habang hawak niya ang kamay ko. Ikaw na lang. Hintayin na lang kita sa kotse, saad ko. Dali na, please, saad niya at nag-puppy eyes. Don't do that. You know that's my weakness, right? Sambit ko pero ngumiti lang siya. Fine. Yay. Let's go. Sigaw niya at hinela ako. Nakarating kami sa library, at ako ang pinagbuhat niya ng isang tambak na libro para iuwi. Nang makauwi kami ng bahay, ay dali-dali siyang nagbihis at bumaba sa sala dala ang mga libro, at kinalat ito sa center table. You're not studying? Tanong niya nang umupo ako sa tabi niya, at binuksan ang TV. Na, ikaw na lang. No, study with me. Utos niya at inagaw sakin ang remote. Jillian. Please, saad niya at nag-puppy eyes ulit. Why are you using that to please me? Okay, fine. Saad ko at pinatay ang TV.
What are you reading? Tanong ko. Eto, saad niya sabay pakita ang libro. That's a story baby. Oo nga, pero ang ganda kaya ng story. Ginawa ni Boy ang lahat para lang pumayag si girl na magpakasal sa kanya. Halika, basahin mo din. Saad niya at lumapit sakin. I don't like this position baby, reklamo ko. Then what? Tumayo ako at binuhat siya tsaka hiniga sa sofa. Medyo malaki ang sofa kaya kasya kaming dalawa. Tumabi ako sa kanya, at ipinatong niya naman ang ulo niya sa dibdib ko, habang ang braso ko ay nakaakbay sa kanya, at hawak namin ang magkabilang side ng libro. Better, saad ko. End of flashback. The story we were reading back then, I'm reading it now. But something is missing. It's her. We used to read books together. Tinatamad akong magbasa ng libro, kapag hindi ko siya kasama o kayakap. I miss my baby Jillian so much. I wonder how is she? Is she doing great? Does she think of me too? Jillian POV. Hey, are you free tonight? Tanong ni Seth mula sa kabilang linya. Yeah, why? I want to ask you to go out with me. Would you? Yeah sure, what time? Great, I'll pick you up there at 7. Well, okay. I'll see you later. See you. Bye. Bye. Paalam ko at pinatay ang tawag. Malapit nang mag-alas 7 kaya naligo na ako, at nagbihis ng purple off-shoulder dress with matching doll shoes. Kinulat ko na rin ang buhok ko, at naglagay ng konting makeup. Maya-maya lang ay natapos na ako, at may nag-doorbell na. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Seth na naka-black tuxedo. You look great. Flowers for you, saad niya sabay abot sakin ng bouquet of flowers. Thank you. Also you look great. Komento ko sa kasuotan niya. Iniwan ko muna ang bulaklak sa apartment ko, at umalis na kami. Nakarating kami sa isang 5-star restaurant, at pumasok na kami sa loob. Good evening sir, ma'am, bati sa amin ng isang employee. Good evening. We have a reservation under Seth Parkon saad ni Seth. Right this way sir ma'am. Tumungo kami at sumunod sa kanya habang ako ay nakakawit ang kamay sa braso ni Seth. Here's your table, saad niya at umalis na rin. Nalalayan ako ni Seth na umupo, at umupo na rin siya sa tapat ko. This place is nice Seth, saad ko habang nakatingin sa paligid. Here's the menu, biglang salita ng waiter at inabot sa amin ang tig-isang menu. What do you want babe? Napatingin ako bigla sa kanya nang tawagin niya akong ganon. I mean, Jillian napangiti naman ako nang agad pinalitan niya ang tawag sakin. It's okay to call me that. It's a yes. Yes. Tanong niya. Yes. Yes. Saad ko. Yes. Sigaw niya at tumayo. So, we're official. Tanong niya at tumungo ako. Yes. She finally said yes. Sigaw niya at niyakap ako, kasabay ng palakpakan ng mga tao. Natapos na kaming mag-dinner, at lumabas na ng restaurant. Hinatid na niya ako sa apartment ko, at pinapasok ko muna siya sa loob. Hey, what do you want to drink? Coffee or juice? Tanong ko. Juice na lang, saad niya habang nakangiti. Okay. 1 second saad ko at dumiretso sa kusina para kumuha ng juice. Bumalik ako sa sala at binigay sa kanya ang baso. Binaba niya ito sa coffee table, at hinela ako dahilan para mapaupo ako sa lap niya. Tayo na ba talaga? Di ka yata makapaniwala, mister. Tanong ko at umiling siya. I just can't believe that I finally got the girl I've ever dreamed of, saad niya at niyakap ako. I feel relaxed when he's hugging me, but Carlos' hug is more relaxing than Seth. Wait, no, Jillian stop thinking of him. You now have a new boyfriend so forget Carlos.